Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwat, maray na aga po, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuwing mga barata sa lado lokal. Poda terminal nakatalaan na itindog kan gobyerno provincial kan Camarines de Sur dyan sa Banwaan kan Pili Camarines de Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal pag kakaigwanin na rehabilitasyon kan trend asin man pag kaigwa ka na biyay ka na bullet train sa Bicol asin na Manila, posible sigun ki Congressman na El Revillafuerte ka na Camarines de Sur. Sasatuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, aabuton na sa 1.7 million sa kundang 1.8 million na posibleng mag-enroll sa mga pampublikong eskwelahan sa enterong Kabikulan. Pamayupa ka na mga barata sa lado lokal, sarong lalaki gadan kana ini marapado need laputol natapayas duman sa partibismo kanda Banwaan kanda Sangay Camarines de Sur. Sasatuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal. Repa suspek dakupa kana mga autoridad. Sa pamayupa kana mga barata sa lado lokal, tarong soltero gadan kan ini anda makuryente dumanda sa Banwaan kan Tinambaka Camarines de Sur. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirundo. Mga tugang liwat, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitang unyan kan mga barata sa lado lokal, sarong soltero ana binawian ng buhay matapos na ni ana makuryente duman sa Banwaan kan na Tinambaka Camarines de Sur. An insidente nangyari alas 5 kasugmang pagkahapon duman sa barangay kan Union sa Tinambaka Camarines de Sur. Anda biktima pinagabistong si Leonardo Asanya Martinez, 57 anyos, para residente kan Zona 4 barangay kan San Roque Tinambaka Camarines de Sur. Sa report yan mga autoridad na pagaraman na nasambit na nga biktima lunad kan sa iyang damulag pasiringon sa Barangay Union. Kuhali sa Barangay Union pasiringon sa indang lugar alagad pagabot kani sa sinabing lugar biktima an aksidenteng na kuryente kanda sarong service drop wire kan kaso rikudos na pagsasadiri kan sarong bibot pahabira. Nagresulta tanganing anda biktima darawon tulos sa Tinambaka Medicare Hospital kana sa iyang aki alaga dini pinagdeklarang dead on arrival kan attending physician sa sinambit ng hospital. Ang mga miyembros kan Philippine National Police anda tulos mada na naga-imbestigar sa nasambit ng lugar asin nagapayag ninda sa pamilya kan na biktima na ini anda ipasairarom sa sarong post-mortem examination sa RHU kan Banwaan kan Tinambak Camarines de Sur tanganing maaraman anda pangyayari o ang kagadanan kan sinambit ng biktima.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga barata sa lado lokal, duman sa Banwan kan Sangay Camarines sa Rukman na soltero ana binawianin buhay ini matapos man na tamaan kana naglayog na tulong puon ninda sinasabing tapayas. Nangyari ana insidente alas 9 kasubanggi duman sa barangay Kanda, Buracan na Sangay Camarines Sur sa report na pinagapaabot ni Kagawad Vicente Magtibay kana barangay Kanda, Buracan na Sangay Camarines Sur sa mga miyembros Kanda PNP na pagarman na sarunga nagangaran na Jason Baal Ilabis 21 anyos soltero residente kan Sitio Ampasa barangay Kanda, Buracan Sangay Camarines Sur. Sinasabi sa report na ini ang subuot at tinamaan kana naputol na tulong poon ninda tapayas durante kana makusuga na duros na darakan habagat kasudma. Asinda ini tuminama sa partibismo kanda nasambit na nga biktima sa pahayag kanda tugang kaning si Gisa May Baala Ilabis 19 anyos daraga residentes kanda kapariyo nga lugar an sa iya subuot na tugang na biktima ana naghuhugas ni na mga pinggan sa parte kanda likod kan sa indang residensya urog na duman sa kali kung sa ini sinasabing running water. Alagad ninuli ka na makusuga na duros kasudma darakan na habagat digdi naputol na tulong puon kanda tapayas asin kan ilayog ini ana tuminama mismo sa nasambit na nga biktima kausa tanganing ini ana subuot matumba asin na ana biktima anda tinamaan sa iya nga liog anda biktima anda tulusman na piga dara duman sa partibismo kana RHU Sangay alagad ini anda daina nakaabot pa ninda buhay o deklaradong dead on arrival sa nasambit ng RHU. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 179,600 ang bilang kan mga enrollees sa laog kan Camarines Sur, sabihan kan DepEd Bicol. Boyet Paderes sa detalye. Nag-abot na sa 179,600 ang numero kan mga enrollees sa Camarines Sur. Pinakadakol sa mga probinsya sa Bicol Region base sa record kan DepEd Bicol. Sa pinakahuring update kan ahensya, nakapag-record ng labis sa 7,000 ang nagamantang 22,000 sa Irigan City Division. Katakod kayo ni nag-arangkada naman ang tabang-tabang na paglili kasi pagpakaray ka mga dapat na ayuson sa mga eskwelahan sa pagpuon kan Brigada Eskwela. Mientras tanto sigon kay Ricky Bay sa Health Committee Chairman kan Tambang Tinabak Camarines Sur, kaibahan ang barangay sa pagsigurong kan kalinigan para malikan ang mga helang, nagkakaigwa maning pag-inspeksyon sa mga kantin para masiguro na salbado asin malinik ang pagkakanaisiservice sa mga paratoklo asin mga estudyante. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, saro pang dakulang proyekto ang nakatalaan na ipatindog kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Ini iyo ang pagkakaigwa kan pinag-aapod na food terminal dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Anasambit ng proyekto ang pigtatarabang-tabangan kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa panginginutman ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elry Asimani, Congressman Mix Villafuerte. Ang food terminal, iyo ang magiging bagsakan kan mga produkto, arog kan prutas, gulay, asinman, karne na ipoproseso. Ang food terminal, iyo ang mataunin solusyon sa kawaran o kakulanganin mga merkado, asin na
digdi magkakaigwa subuot nin halangkaw na presyo ana pagbakal sa mismong mga madaraka na nasambit na mga produkto na available dyan sa parte mismo ka nasambit ng Gigibuna Food Terminal. Uya, ada mga pahayag ni Congressman Elre Villapuerte kan Camarines Sur. Kasama na rin dyan yung pagpapatayo ng food terminal, bagsakan po tayo dun sa pili ng fruit, vegetable, karne, na ipoprocess na rin natin. Kasi ang problema talaga natin ng mga farmer, nagpapatanom, walang merkado, mababa presyo. So yun ang re-resolba, mas mataas na presyo, mas available ang pagbakal. So yan po ang mga programa. Orgulyo kong sabihin, wala pong ganyan sa ibang probinsya. So inumpisahan po yan ni Congressman Nick, yan tinatapos ni Governor Luigi. Kaya naman, nare-recognize siya as a top-performing governor. Parte yan kan mga pahayag ni Congressman na Elre Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, balo na akusado sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Dakop duman sa Banwan kan San Fernando, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Arestado kan mga autoridad sa Banwan kan San Fernando, Camarines Sur. Ang saroga 50 anyos na balo na naatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Matapos ni ang dagos na palawasan mandamento na aresto kan husgado sa report gikan sa PNP San Fernando pasado las 9:20 nin aga kasudma duman sa barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur kan ramalan kan tracker team kan San Fernando Municipal Police Station ang persona kan Sarong Glen residente kang naunang bitan ng barangay armado ang mga otoridad kan mandamento na aresto ni pinagpalawas kang Municipal Circuit Trial Court dyan sa San Fernando, Pamplona, Camarines Sur, nilulit kasong nakomitir kada sa bitang persona. Igwa mo ng piyansa na nagkakantidad 30,000 pesos na pinagpaluwas anwes para sa sayang temporaryong libertad. Para sa serbisyo publiko, sa Krabito, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Congressman Elre Villapuerte na dagos-dagos ang rehabilitasyon kan expansion kan runway kan Pili Airport. Inihuli ta saro ini sa mga priority ni President Bongbong Marcos Jr. nakabali sa National Program Priority Program kada gobyerno nasyonal kabali man sa pinag-aapod na Build Better More BBM program na piga adalan man kan DOTR para maipadagos tangani man mag-asenso ang Bicol kaya padagos-dagos ang rehabilitasyon kan Pili Airport. Sangunyan, yaon pa sa korte ang desisyon kanda presyo kan kantidad kanda daga na pwedeng ibayad sa mga apektadong mga parauma. Ang pamilya Villapuerte, 10 taon na pinagtutulod ang rehabilitasyon kan airport dyan sa Banwan kan Pili, Camarines Sur. Alaga dini, pigulang sa naman kan mga politiko na habo nin pag-asenso. Uya si Congressman Elre Villapuerte kan Camarines Sur. Hindi una hindi totoo 'yan. Ang papalabas po niyan yung kalaban din dahil gusto niya magkagulo-gulo, mag-away-away. Una-una ang Naga City, hindi naman mo bote yan sa governor. Well, una-una kung pag-asa pag-uusapan, meron. Okay. Posibilidad, meron. Bakit? Una-una, ginagawa na yun sa ibang bansa. Ang Vietnam nga gagawa. Mexico, kung babasahin mo yung article ko, Vietnam, uunahan na tayo. Yes. Na ang Vietnam dumaan sa gera. Kung tutusin mo, tinatalo na nila tayo sa infrastruktura. Dahil doon, walang away-away. Ang gobyerno doon, malina, isa lang ang partido doon sa Vietnam So, kung ano yung gusto nilang gawin, nangyayari. So, kung sila nga i-connecta nila yung north to south sa Vietnam, ang laki ng budget, $70 billion. So, sinasabi ko kung sila kaya nilang, kaya natin yan. Marami naman gusto magpautang dyan, Japan, South Korea, India, para magawa ang rail. At isipin mo, pag ginawa yan, naasenso, yung dadaanan ng train, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon. Hindi mo pupunta ka ng Quezon, 1 oras lang, Batangas, 20 minutes lang. O di yung traffic sa Metro Manila, madedecongest na, mabubuhay yung mga lugar. Yung iba dyan, ibig na nakatira sa Metro Manila,
titira na sa Calabarzon. Kasama po ang Bicol dyan. Kasi kung bullet train yan, baka 1.5 hours lang. Ano na yan? Nasa Bicol ka. Isipin mo, magkakape ka sa Naga. Si Congressman El Villafuerte sa pahayag na dakulaan posibilidad asin paglaom na magkaigwakan pinagapod na bullet train sa intirong Bicol. Ini katakudman kan padagos na rehabilitasyon kan PNR tanganing dagos na mabuhay ang Bicol Express o biyahe kan train na Manila-Bicol, Bicol-Manila. Sinabi ni Congressman El Villafuerte na dakul na mga nasyon na ang minasuporta sa paagiman ng pag-utang o pagpapautang din pundo para madagos ang pagbugtakan pinagapod na bullet train kan PNR mabiyahe sa parte mismo kan Manila-Bicol vice versa. Urog na magkaigwan ninda bullet train na anda Bicol to Manila sarong oras na sana anda o sarong oras na sana may kabanga ang magiging biyahe kani. Ini madaranin dakulang pag-asenso sa lugar na agian kan trend sa lado kan negosyo asin na turismo na kung sa ina iyuman anda plano ngunyan kan administrasyon ni President Bongbong Marcos. Mientras tanto, nagpaluwas nin desisyon ang COMELEC National Office laban sa petisyon ni Maribel Andaya Eusebio dapit sa iyang residency. Si Andaya anda pig-disqualifyar kan COMELEC kan ini ang magkandidato sa First District kan Camarines Sur bilang congresswoman. Uli kan issue kan sa iyang residency kung sa ina dai kanina patunayan na siya ang nag-i-star sa banwaan kan Ragay Camarines Sur mantang yaon siya duman nag-i-star sa siyudad kan Pasig asin nagkandidato man sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Siguna sa COMELEC egwanin material representation kung sa ina subuot ini ana nagputik asin may sala sa iyang residency sa padagos na pagdangog kan na petisyon ni Maribel Andaya Eusebio kan nagtalikod na simana nagkaigwanan in final decision ang COMELEC na pigbabasura o pigdidismiss and motion for reconsideration ni Maribel na sinasabi na subuot piniki ni Maribel ang sa iyang COC asin residency asin na digdi kakasuhan pa siya kan COMELEC nin kaso kriminal sa paagikan election offense. Pwede man na dai na makakandidato sa anuman na posisyon sa masurudod na mga eleksyon si Maribel Andaya Eusebio. O yan parte kan mga pahayag ni Congressman El Villafuerte kan Camarines Sur. Opo, salamat na mention mo yan. Alam mo, nung 2022 election, nag-file si Congressman Jorge Bata, hindi pa siya congressman noon, laban kay Maribel Andaya Eusebio. Sinabi niya, eke yung COC niya, Certificate of Candidacy. Ano ibig sabihin? Sinabi ni Maribel na residente daw siya ng Ragay. Samantala, nakatira siya sa Pasig. At nagkandidato siya sa Libmanan. So, paano ka magiging residente ng Ragay kung taga-Pasig at Libmanan ka? Ngayon, sabi ng COMELEC, ano yan, meron material misrepresentation. Ano ibig sabihin? May kasinungalingan, may mali. Nanalo po si Hori sa kaso na iniklara si Maribel na may false material misrepresentation. Kaya lang, nag-apila si Maribel. Sabi niya, hindi, nag-aapila ko. Nakaaging si Mana, nagdesisyon ng COMELEC, di na yung appeal, di na yung motion for reconsideration niya. So, final na tong desisyon na pineke niya yung COC niya. Ano po epekto na ito? Ikakasuhan po siya ng COMELEC ng election offense. Criminal po yan. Ano ibig sabihin? Pineke mo yung COC mo, kakasuhan siya. Ngayon, anong epekto niyan? Malamang kung mag-file ulit yan ng kung anong kandidatura niya, may sa Pasig o dyan sa Ragay, makakansela ulit yung COC niya. Yan ang epekto ng desisyon na yan. Kasi, nagpeke ka dati sa Libmanan, nagpeke ka ngayon sa Ragay. Ngayon, pag nagkandidato ka na naman, ikakasuhan ka na naman yan. Criminal offense yan. Yan ang dapat maintindihan ng mga taga First District. So, sa tingin ko lang, dahil na mga kandidato yan. Pero kung mamilit siya, karapatan naman niya yan, mamilit siya kung gusto niya magkandidato. Pero, natalo na po siya sa kaso. Kakasuhan ulit siya. Malamang, makakansela ng certificate of candidacy niya. Kung mag-file siya sa Ragay, sa Libmanan, sa Pasig, maski sa siya. Kasi meron na siyang
election offense po to eh. Sa Libana na disqualify siya. Sa Ragay na disqualify. Anong epekto niyan? Perpetual disqualification eh. Kahit saan ka magkandidato sa buong Pilipinas eh, pwede kang perpetual disqualify. Pero habang wala pa yan, pag nag-file siya ng COC, pwede i-question yan na mali, sinungaling yan. Kasi saan ba talaga siya? Pasig ka ba? Limanan ka ba? Ragay ka ba? Siya kasi, kung saan niya gusto magkandidato, taga doon siya, hindi naman pwede yan. Pwede siya magkandidato kahit sa Tawi-Tawi, pero dapat i-meet niya yung 1-year residency. Ngayon nga lang hilingan nindo si Maribel. Simula nung pagkatapos ng eleksyon, hindi naman bumalik na sa Ragayan. Kung sakaling bumalik yan, 1-2 beses. Pero, ang sabi ng sa batas, kung gusto mong mapatunayan ng residency mo, kailangan palagi ka nandyan. Diba? Tumitira ka dyan, at tutulog ka dyan. So, hindi naman niya ginagawa. So, malamang, sa kuyang paghiling din ng mga kandidato yan. Si Congressman Elry Villafuerte kan na 2nd District Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, DSWD sa Camarines Sur naka-alerto 24 oras. Boss Okay Isminda sa detalye. DSWD sa probinsya ni Camarines Sur naka-alerto 24 oras sa inikatagod man kan humaka na route ni na panahon na kung saan abay pasabot naka-preposition mga material sa Seringman na mga food pack na yaon na sa mga budiga digdi sa Camarines Sur na kung saan hinahalat na lang support an request kan mga LGU oras na magkaigwan din na mga emerhensya, partikular ang mga pinabaha na mga lugar na tulos na aayudahan ang mga municipal disaster coordinating council ang sa ida naman na pinagkukontak kung ano ang pangangaipo na tulos na maresponde ang sampitan ng opisina. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Ismenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tig-kumpirmar ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur na dagos-dagos na ang pagkandidato ni Marco Gumabaw sa pagkandidato kani bilang congressman kan 4th District kan Camarines Sur duman sa partido area sa 299 na barangay kan partido area, sobrana sa 60% kaniya ang nalibot na ni Marco Gumabaw ang grupo sa namanda ni Army Puentevilla ang nagigibonin istorya na dai madadago si Carlo Gumabaw sa pagkandidato bilang congressman kan 4th District kan Camarines Sur. Ulit tadigdi, disganado na ang pamilya Puentevilla. Dakul na mga nagrani ki Carlo Gumabaw, pigsugo ni Army, tanganing kaulayon daa para paatrason sa plano kaning pagdalagan bilang congressman kan partido area. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Una, tuloy na yan si Marco kasi 299 barangays ang partido, parang more than 60% na libot na niya. Ang nagsasabi lang na atras siya, yung kalaban. Dahil ang katotohanan, ito si Army Puentevilla, sige ang gibo ng espuerso. Gusto raw niya makausap si Marco. Marami siyang ginagamit ng mga tao na kaimigo ni Marco na kung pwede raw siya makausap. Bakit niya gustong kausap? Gusto niyang patrasin? Gusto niyang operan? Mga style man ng mga Puentevilla yan, hindi yan na-atras, tutuloy po yan. Dahil desidido po yung tao. At kung di ba kandidato si Marco, ang kawawa, partido. Bakit? Sa mga taga-partido po nagdadangog, hilingon nindot, tuwing eleksyon, ang daming pangako ng Puentevilla, hindi naman tinutupad. Libreng kontador, libre raw, ginamit ng 2019 eleksyon. Naloko yung mga tao, pagkatapos na eleksyon, nagbayad. Ngayon na naman 2022 eleksyon, libre na naman raw kontador, o marami na naman naloko. Pinabayad naman. Saka isipin mo sa partido, sige ang hirap dagdag ang kahirapan ng tao. Meron naman dyan isang pamilya, yung mayaman, nagpapasarap sa buhay. Problema sa partido, tubig inumon.
Dati, 20 years ago, aayusin daw ang tubig inuman ng Partido Development Authority. Nabaon ng bilyon ng utang ng Partido Development Authority, naayos pa yung tubig, hindi. Napasain yung bilyon. Nandyan, nakatiwangwang yung mga struktura, hindi gumagana. Kawawa po, kung ang tubig inuman mismo hindi na ayos sa isang lugar, kawawa naman ang tao, di ba po? Kami, gusto naming ilaban yan. Dahil pag si Marco ang manalo, yan ang unang gagawin niya, ayusin ng tubig inuman. 3 taon lang ang term niya kung manalo siya. Yan ang priority niya. Ngayon, yan lang hamon ko sa mga taga-partido. Gusto mo niyong maayos ang tubig inuman nyo in 3 years? O gusto niyo 115 years na tius ang mga taga-partido, dadagdagan pa ng another 3 years. Magiging 118 years na ang katiusan. So yan, una-una sa mga nagtatangog, yan ang dapat na magkaroon ng progreso, pagbabago sa partido. Di ba po? Kasi, may sinasabi ni Arnie, meron o siyang pabahay. Nasaan yung pabahay niya? Kami may pabahay sa Pili, 2,000 na harong, sa Naga, 10,000 na harong. Namamakal kami ng mga daga, tinatao sa tao, home lot, libre. Yan ang tunay na programa, bakol sa lang sa isip at takaramon. Sa partido po, may pagkasay ng programang pabahay. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District Camarines Sur sa 91.9 BBS FM Naga. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, piglalauman kanda Departamento kan Edukasyon sa Kabikulan ang paglangkaw kan bilang kan mga mapa-enroll ngunya na taon na school year 2024-2025. Inihuli ta libre ang pag-eskwela sa mga pampublikong eskwelahan. Sigunian ki Direktor Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol, tinawan doon ka nasambit ng opisyal. Target ninda ang aabuton sa 1.7 milyones sagkod ng 1.8 milyones na magiging mga enrollees na mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Ngunyan da ipasinda makataunin na total na listahan kan mga nakapagpa-enroll. Ulit da ipa nakakapag-include ang mga eskwelahan sa pag-sumiter kan sa indang mga enrollees. Uyaan parte kan mga pahayag ni Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Expected yato na madakol ang satuyang enrollees dahil libre man baga sa public school. As in, ang problema lang dahil pa man talaga nakaka-encode ang satuyang mga school sa pag-submit kang enrollment. Kaya target ta na more than 1.7 to 1.8 million dahil pa man kita natatawan ng complete na enrollment kasi dakulon pa po ang dahil nagsasubmit. Short, nasa 1 million pa lang ang recorded na enrollment niya to. But we still have 1 week na maingganyo ang mga magurang na magdalaga na o magpasiring na sa eskwelahan. I-enroll na ang mga aki. Ikaw kaya kita ning mga ugali na kung kasuarin nag-i-eskwela na duman lang nagpapa-enroll ang satuyang mga magurang. Si Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd sa Bicol. Puon kasudma, sagkod ngunya na aldaw, ginigibo ang First National Mangkom Meeting kan gabus na mga Regional Director kan DepEd sa intirong nasyon. Iyan ginigibo naman sa opisina kan DepEd Secretary na ipinaapod ni DepEd Secretary Edgardo Angara. Kabali dyan, ada DepEd Regional Director kanda Bicol Dr. Gilbert Sadsad. Inita nga ni Imanda na planuhon ang pagbubukas kan klase sa July 29, 2024. Kabali na ang mga bagong programa na ipapasunod kan bagong sekretaryo kan Departamento kan Edukasyon. Uya pa si Direktor Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Kaaga sagod sa 24, magkakaigwa na kami ng First National Mancom Meeting na kung saan magmi-meeting na kami with the new secretary. Kaya sa ano pa lang, sa aga asin sa Pizza 24 ang samuyang meeting. Okay. Si Direktor Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol tanganing
Preparado na ang mga classroom sa July 29 asin makapuon naman nina pagtukdo nina leksyon sa klase ang mga maestra sa sainda mga estudyante. Amay na ginibo ang Brigada Eskwela. Kaya pag-abot o napighagad ngunyan kan DepEd ang suporta kan mga magurang asin kan komunidad na tabangan ang mga paratukdo na malinigan asin ma-repair si ibang mga raot sa laog mismo kan classroom para sigurado na sa pag-abot kan July 29 puon na sa pagtukdo ang mga maestra kan sa inda mga leksyon sa mga estudyante. Uya si Direktor Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Ang Brigada Eskwela po, iyan, gusto tang ihanda ang mga eskwelahan, ang mga classroom na talagang pag July 29, mapuuna ning pagklase sa satuyang mga eskwelahan. Kaya hinahagad himan ang suporta kang mga magurang asin members kang community na tabangan kita na makalinig, malinigan o ma-repair ang mga madadaling ma-repair sa laog kang eskwela. Tanganing ang July 29 talagang mapuuna sa pagtukdoan sa tuyang mga maestra. Ninuulit ko po, deklat kundi voluntad na pagserbisyo kan sa tuyang mga magurang o mga members kang komunidad. Si Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan na DepEd Bicol. Mga tugang yan ang katiripunan kan mga barata. Sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot din mga barata, asin na kaibanan ta dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, yaon man si Chief Engineer Ariel Camarote, ako po ang sa inyong parabarata si Jonel Cuba, mabalos po kan sa inyo po pagkatabay, salamat po, mapasatuya pulugodan biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado.